Hello guys, and welcome back again dito sa aking channel. And ngayon lang ulit tayo nakapag vlog. Yun. So, bibigyan ko kayo update guys dito sa aking area kung ano na nangyari after ng mga ilang buwan na hindi tayo nakapag-upload ng ating update sa ating backyard. Yun, so buhay pa naman yung main pond natin guys, pero yung mga iba kong koi na mga breeder ay ibinenta ko na. Yun. Tsaka dito, yung dating puro aquascaping na aquarium dyan, so binenta ko na rin lahat and pinalitan na namin ng mga plants. And dito, linagyan ko na lang mga cichlids, guppies, ito balloon molly bago ko lang na salin dito, gold dust na balloon, tsaka yung may mga red barbs. And dito, kaka-arrange din namin, naglagay ako ng angelfish at mga glotetra. At siya, andun pa rin naman yung mga breeder natin, mga convict at saka parrotfish. And kaka-sold out lang ng mga koi fingerlings natin. So, yung natirang koi natin dito guys is mga breeder. Yan, mura lang, nasa 500 pesos pero 12 inches na siya. Ito naman, nasa 1K pero malaki na, nasa 17 inches na. Yun, sulit na sulit pag binili niya. Yun nga lang, hindi tayo guys nag-ship sa mga malayong lugar. So, andito pa rin naman yung Oscars breeder natin, yung mga parrotfish, at saka mga red barb, still on pa rin sila. At saka mayroon tayong mga baby danyo dito, at saka rosy barbs. Ayun. So, may mga goldfish pa rin naman. And ito guys, mayroon ako natirang dalawang aquascaping. So, dati yan is tatlo sila, dito pa. Tsaka bala kasi namin, palitan sila ng maliliit. 15 gallons lang para mabilis sila i-maintain at saka mas marami kaming mailalagay dyan sa stand. Yun. Kaya dito mga danyo fry yan sa ilalim. At ito kakagawa lang namin yung project ng anak ko is gardening dish yung tawag dito, and plan namin lagyan ng tubig dito. Yan. So lagyan ng guppies or danyo. Yan. So dito still ongoing pa rin yung construction natin, hindi pa natatapos ang till now. Kasi dapat lalagyan niya ng bubong. Kasi pangit guys pag hindi siya nalagyan ng bubong. Nakikita mo yung tubig, ayan. Parang kulay Mountain Dew, kulay green. So hindi healthy yung pagtubo ng isda. Parang mahina yung grow out nila pag ganito yung tubig. Iba talaga pag malinaw, malinis, yan, iba yung tubo ng isda natin. Yan, titingnan natin guys, oh, green. Ito yung maganda sa depth niya. Yan, ito yung tubig na maganda talaga sa depth niya, pang culture. Yan. So, wag niyo napansinin guys yung may adobo pang laman dyan. Yan, so dapat palagyan natin yan ng bubong para sa ganun maging malinaw yung tubig natin at saka marami tayong mailagay na isda. So ganun pa rin guys yung update dito. Bininta lang namin yung mga aquarium namin dun. Yung dalawang natira is dito na transfer, and balak namin kasi yun dun kasi grabing init, tapos yung trapal na nandun is natadtad na. Tsaka pag mayroong bagyo or ulan, parang slaughter yung itsura dun. Kaya dito na sila na-transfer dahil dito may bubong. And yan, pagawa na lang yan ng mga bagong aquarium na tig 15 gallons. Parang ganito lang siya kalalaki. Para mabilis siya i-aquascape and mabilis siya lagyan ng design natin sa ating aquarium. And mabilis natin siya ibenta. And yun, parang mabilis siya i-travel. Compare nito, malaki. Mabigat siya i-travel. So mahirapan yung customer natin. And mayroon ding tendency na masisira yung design natin sa loob ng aquarium. Kaya ganito na lang yung balak namin. Pero siguro after pa nitong taon 2025, by January natin yung simulan ulit. Balik tayo ulit sa pag iisda. Yun. So ganun pa rin guys, walang pinagbago.